Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang umaga ng Tuesday, kaagapay. Ito po ang Family Matters on 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Maririnig po sa AM band at syempre mapapanood sa Facebook and YouTube channel sa amin pong 702 DZAS, FEBC Radio TV channel yan. At sa ating partnership with GCTV, mapapanood na po tuwing umaga, 6:30 to 10 in the morning, ang ating mga programa dito sa 702 DZAS through Signal Cable Channel 185. Ako po, si Aloha Cero. Kasama ngayong umaga si Teacher SP Angeles po. Ang pagbabalik ni Teacher SP. Oo, it's nice to be back. Yan. Salamat sa pag-invite muli. Of course, at na pagpapaunlak po muli ni Ma'am Edna na kayo ay allowed to be with us. Yes, Ma'am Edna Gomez. Hello po. Hello. At syempre, naku, ang pag-uusapan natin ngayon relevant to those who have children and those who have a guardianship tulad ko pagdating sa mga estudyante. Ano? Ang ating topic for this morning at the SPI, Stronger Parent-Teacher Partnership Amidst Pandemic. Very relevant talaga yan. At dahil nga gusto nating isulong ang partnership na ito, kaya talagang partnership ang bibigyan natin ng importansya sa usapin natin ngayong umaga. Siyempre, before that, ang atin pong napakahalagang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kukunin po natin mula sa unang Pedro, Kapitulo 3, mga talatang 8 hanggang 9. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia Version. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen. Amen. At para naman sa English version, aloha, sa 1 Peter chapter 3 verses 8 to 9, mula ito sa New International Version. Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Pagpalain ni Lord ang reading ng kanyang word. Ang gandang paalala, Teacher SP, no? Sa kabila nga nitong ating mga challenges during the pandemic, nadadagdagan pa ng mga hindi pag-uunawaan. Kaya isa sa isip natin, ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? At ito nga po, isa sa mga magagandang paalaala ng kahinahunan. 1 Peter chapter 3 verses 8 to 9. Love one another, be compassionate, be humble, and you can do no wrong. Kapag sinunod itong mga bagay na ito. Siyempre, sa biyaya, kalakasan at grasya ng Diyos. Oo, kasi tao lang po tayo. Yan po ang reality. May limitations tayo. True, kanina nga before the program, no, ang dami naming huntahan ni Teacher SP. At kung nakapakinig kayo last week, SP and I have known each other for decades. Magkasama po kami na nagtrabaho sa FEBC Philippines, Karuhatan, Valenzuela pa lamang. At magkasama pa kami sa isang bubong. Nakatira po kami sa ladies dorm. Kaya, at kami ay pumunta sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Lalo na sa Mindanao. Talaga ang tropa, no? Basilan, Oo, isa sa mga napakagandang memories natin. Noon ng Abu Sayyaf. Oo, ang tapang natin noon. Kasi mga bata pa po kami noon.
Ay, the memories that the Lord has given Pero us. Pero siguro ngayon, nako. At baka hindi na rin tayo ipadala, di ba? Ngayon parang iba mahirap naman. na. O kasi kailangan nila yung matatapang. Tama ba? Mga maliliksi. Baka tayo, teka lang ho. Very Pahinga memorable muna. yun kasi kasagsagan nga ng ABUSEF yun. Kasama natin doon sina Ate Miriam Perez, Kuya M. Perez, Ate Marie de Jesus. Diba? Ang mami ko. Ay, praise God. Correct. Ayan. Ito nga pong pag-uusapan natin ngayong umaga ay hindi naman tungkol sa Basilan o sa Mindanao. Ano? This is basically... nabanggit lang po namin. This is basically a very relevant topic when it comes to our school children. Dahil ang partnership ng nanay at ng guro ay napakahalaga po para sa maging mas maayos ang pagtuturo at pag-aaral ng ating mga anak. Kaya yung pag-uusapan natin, meron dito tayong ilang mga facts, Teacher SP. According to a recent United Nations report, the COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education systems in history. And we're not just talking about the Philippines here, in different countries of the world. It has affected nearly 1.6 billion learners in more than 190 countries and all continents. Except of course, dun sa Antarctica na wala naman talagang nakatira. No? Pero kung merong mga nakatira dyan, tiyak, apektado po ng current pandemic na ito. Nagsara ang mga eskwelahan at lahat ng learning spaces, talagang impacted 94% of the world's student population up to 99% in low and lower middle income countries. Sa ating bansa, Ate SP, I guess it's 100%. Oo, kasi I think 27 million plus, almost 28 million ang mga estudyante natin sa buong bansa. And hindi naman lahat talaga nagsipag-enroll. Siguro because of fear nga sa pandemic, no? And ngayon, after 8 months sa public school, no? Sa public school nag-aaral, may mga nagsipag-drop na, Aloha. And that's sad kasi ginawa naman ng lahat. Ginawa lahat ng paraan to reach out. Pero choice kasi ng ibang parents na mag-stop. So talagang affected. Affected talaga tayo. Definitely. At yun ngang learning systems, kailangan flexibility, kailangan innovative, kailangan mag-isip ng mga pamamaraan ng ating school systems. Paano nga ba maaabot at mapapanatiling nasa eskwelahan ang mga bata? At mahalagang aspeto niyan ang mga parents. Very crucial between the children and that of the schools or the institutions. Napakahalaga po na maging maayos at malusog yung partnership ng parents at saka ng teachers. Sana po kaagapay, kung kahit na may pandemic at lahat ay online, dumadalo tayo sa mga PTAs na pinapatawag ng ating mga eskwelahan. Dahil makikita po natin sa ibabahagi ni Teacher SP, nako, how significant your role is when it comes to the studies of your children. Magpapasalamat tayo dito sa varkeyfoundation.org, ang ating source para sa atin pong pag-uusapan na ito at sa ating mga facts na nakuha na yan. No? Sabi nga rito, several studies have proven that collaboration between parents and teachers improves children's academic achievement, work habits, social skills, and emotional well-being. Well-rounded ang kailangan nating isiguruhin, Teacher SP, na healthy. Kabuuan talaga, yes. Hindi lamang mataas ang grade, no? Dapat talaga. Ako sa akin kasi mas matimbang ang puso kesa sa utak. Sa akin that's my personal view. Kasi pag maayos ang puso ng bata, na nurture natin ng tama, kasunod na yan kasunod na yung utak, yung pakikitungo sa iba, kasi dapat nurture yung heart. Oo. So dapat wonderful. buo yung bata. Kaya ngayon nga po, kaagapay. Sige. Makakasama natin nga si Teacher SP, babahagi naman sa atin kung paano ba mapagtitibay yung ugnayan ng mga magulang at mga guro ngayong pandemya. Ulitin ko lamang po ang qualifications ng aking kaibigan na co-host ngayon. Hindi na siya guest. Co-host ko na siya for this Tuesday. Diba sa churches, kapag ka unang beses, you're a visitor. Yes. Kapag ka pangalawa, you're part of the family. Ito po, babalik ka talaga ako.
Oo nga eh. Oo. Ayan, si Teacher SP po ay nagtapos ng AB Communication Arts sa University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. At matapos ang ilang taon bilang media practitioner, specifically in FEBC Philippines, kumuha po siya ng kursong Certificate in Teaching Program sa Philippine Normal University para maging isang ganap na guro. At nagtapos rin po siya ng masteral niya in Teaching English Language Arts doon din sa PNU. Si Teacher SP po halos 2 dekada nang nagtuturo. Ginugol niya mga unang taon ng pagiging guro sa mga pribadong paaralan tulad ng Montessori Academy of Valenzuela, Manila Hancock Academy at Grace Christian College. At saka sa kalukuyan po, siya isang master teacher na nagtuturo ng English at edukasyon sa pagpapakatao sa FSS Patulo Elementary School sa Marilao, Bulacan. Once again, thank you Teacher SP sa pagpapaunlak na makasama ka namin muli. Welcome. Welcome. Ano to pangalawa na, no? Second time na bumalik sa radyo. Sabi ko nga almost 2 decades. Thank you so much, Aloha, for the invitation. At excited po talaga ako i-share yung personal experience. Again, sasabihin ko pong personal experience. Kasi ika-9th year ko pa lang po sa public school. Hindi ko po masasabi na seasoned teacher na ako pagdating sa pag-handle po ng mga bata sa public school at yung pag-adjust ko sa sistema, no, ng public school. So, ang i-share ko po, disclaimer to, Aloha, na wala pong kinalaman ng paaralan namin. Hi, Ma'am Edna. Opo, ang aming principal, Dr. Edna T. Gomez. Ito po ay personal experience and observation ko po. Maaaring makatulong po, no, sa mga public school teachers, ganun din po sa mga parents and guardians. Yun po yung hangarin ko to share what I have experienced para po makatulong lalo na po ngayong pandemya. At ito nga pong ating ibabahagi, mula talaga sa isip at puso ni Teacher SP. Ang kanya pong ibabahagi sa atin ay may acronym, CARE, CARE. At yan nga yung pag-uusapan natin all throughout this 1-hour program on 702 DZAS. Stronger parent-teacher partnership amidst the pandemic can be achieved through, first one, communication. Teacher SP, please expound. Yes. Oo, ang communication kasi, ako personally, ito yung pinaka-vital, no, na pag-establish ng magandang relationship with the parents. So, pag sinabi po natin kasing communication, it should be prompt, it should be open, it should be clear and constant. Oo, so, no, yung panahon na nagkaroon nga ng pandemya, June, July, supposedly kasi August 24 kami nag-open, no, sa public school, pero na-move siya na October 5. So, gagawin ko example yung communication, no, yung pre-academic year o preschool year, nagkaroon na kami ng orientation sa parents. So, virtual nga lang, pero I believe, no, malaki ang naging tulong nito para malaman ng mga parents kung ano yung magiging role nila sa bagong sistema ng education. So, communication is very vital. Hindi lang po orientation before the school year begins. I think dapat that's po too late during, na. during and then after the school year. Kasi importante yun, no? So, kung hindi man naka-attend si parent nung orientation ng school, pwede namang si teacher, si advisor, gawing by class yung orientation, echoing of the orientation na naganap. Or kung hindi naman talaga, at the end of every quarter, dapat po nagre-report si teacher, no, sa mga parents, sa mga guardians para po aware kung ano po yung nangyayari doon sa performance ng bata. Although sabi nga po natin, sila po yung may direct contact ngayon sa pagtuturo sa mga bata. Iba pa rin po yung feedback na naibibigay ng guro kasi tayo po ang nag-evaluate doon sa performance ng mga bata, sa mga output nila. So very important po iyon. Siguro ang magiging problema dito, Aloha, no, dahil nga limited yung means of communication, hindi tulad ng face-to-face. Kasi kami, ang practice namin, pag face-to-face, syempre may orientation. Tapos, every quarter, meron tayong tinatawag na parent-teacher conference kung saan nagpapa-meeting by class. Tapos, yung mga parents na may questions, naiiwan. Ngayon, hindi natin magagawa dito. Siguro, ang magandang gawin ni teacher, explore niya yung lahat ng possible means para maabot si parent. So, that's very vital. Kung may GC naman, may FB, may text, no?
merong phone call, video call. So kung ano yung pupwede. Ako kasi ang practice ko, halimbawa hindi naka-attend kasi hindi talaga lahat makaka-attend ng virtual PTC, no? Ang nangyari nga sa akin, I have 38 pupils pero nung nagpatawag ako ng virtual PTC, I think 12 yung naka-attend. Wow. So hindi ko rin masisisi kasi working nga yung iba tapos yung iba talaga walang internet access. Tapos data lang yung iba. Syempre, pag data kasi, ang pagkakaalam ko pag data talagang every minute counts. Tama ba ako, Aloha? So limited din. So pwede pong gawin ninyo is i-print siguro yung minutes of the meeting. Kasi pag kumuha ng module, pwede nyo i-insert yun eh. At least wala nang kawala si mommy or si daddy. May inform talaga siya kasi kumukuha sila ng module. So yun, dapat importante na may communication. Yun nga sabi ko, prompt. Huwag na nating hintayin na tumagal kasi maaaring may epekto to dun sa performance ng bata na dapat nakapag-improve kung mas maaga nating nabigay yung feedback sa parents. So it should be open, no? Tapos siguro, Aloha, i-share ko din yung isang practice namin sa school. We have this project, Sana All. Diba? Pag may mga nakapost sa FB, laging pag kahanga-hanga or gusto mo, sana all. Diba? Yun yung expression. So we thought of coming up with a survey, parang suggestion siya, no? Online suggestions. Papakinggan namin yung mga hinaing, mga naging problema, o kaya yung positive feedback ng parents through Sana All. Ano to? Parang Google form yung ginamit namin para makapag-participate yung parents. Project Sana All means suhestyon at napapanahong alalahanin, ating lipunin at liwanagin. So it was our way of evaluating ano ba ang naging problema, ano ba yung positive naman, ano yung kailangan pang i-improve. So ginawa namin to after second quarter, so mid-year siya, mid-year evaluation. So aside from quarterly, sana si advisor sa parents na makapag-feedback, maganda rin na meron kayong ganon, mid school year evaluation. Tapos post after school year para at least 'di ba ma-evaluate nyo saan tayo okay, saan tayo hindi okay para ma-establish talaga yung magandang relationship with the parents. Wonderful. Yun ang C, communication. Letter C pa lang, umpisa pa lang nung care, communication. Yes, Aloha. Baka may tanong ka. Hindi, napaka-lawak kasi when it comes to many avenues, kung paano ma-make sure na magiging stronger yung partnership. And communication is key. Maski nga po sa personal na ating pagsasama-sama sa loob ng tahanan, nagkakaroon ng miscommunication kapag hindi natin intentional na gagawin ang pakikipag-usap. Di lalo na po pagdating sa 38 na estudyante ng isang guro. 'Di ba? Kaya tayo bilang mga parents at guardians, na rin natin, kumbaga, let's also do one step ahead dun sa ating mga ine-expect sa mga teachers. Hindi lahat. Kay teacher, iiwan. If they are doing their part in communicating with us, naku, i-grab rin po natin yung opportunity na yan. Tulad na sa aming Teacher SP, there are a lot of different means of communication with the technology. Yes. At yun nga, printed page sa mga, hindi rin naman lahat ay merong technology access. Sa atin din pong mga magulang, kapag hindi naman tayo makadadalo, hindi natin magagawa yung mga dapat na gawin, bilang parte ng partnership na ito, i-reach out din po natin si teacher. Make sure na ibigay din natin yung mga expectations na pwede niyang hingin din sa atin. Naku, hanggang dito lang po ako, teacher. Naku, hindi po ako makakadalo. Ito po yung pwede kong gawin. Diba? Kasi nga partnership, hindi lahat inaantay mo na bumagsak sa iyong lap. Uy, speaking of partnership, Aloha, nabasa ko yung isang, naghahanap kasi ako ng magandang definition ng partnership. So nakita ko to sa thefreedictionary.com. Ang ganda-ganda kasi ito dapat talaga ang quality ng partnership na mayroon ang teacher at ang parent. It is a cooperative, supportive, willing relationship between people or groups who agree to share responsibility for achieving a specific goal. Diba? Cooperative, supportive, and willing. So, unified goal, talaga. Teacher SP, one goal. Anong goal natin? Ang ating mga estudyante ay matuto. Ang ating mga estudyante ay lumaking may puso bilang mga productive citizens of the nation. Diba? Siyempre, goal natin maganda yung grado.
But that's not the be-all and end-all of being a student. Lahat tayo naging estudyante at one point, Teacher SP. Siyempre, darating yun ako, sana mataas ang grade ko. Pero tayo na adult na ngayon, kailangan ng paggabay, hindi lang grado ang labanan sa buhay. Mm-hmm. Siguro, Aloha, no? Ayan, isang issue yan kasi ngayong may pandemya. Parang pag nag-with honors ba si bata, with high honors o with highest, no? Kung mataas talaga yung average niya. Ang tanong doon si bata ba yon o si mommy o si daddy? Oo, kaya questionable siya. Kaya hindi kami agad, sa school namin, hindi kami agad talaga naglabas ng with honors. Talaga pinag-usapan, hinintay namin muna kung ano yung directives na manggagaling sa taas. Kasi kung talaga bang may with honors, paano kung si nanay talaga ang gumawa nun? O kaya si tatay, paano yung project? Ang ganda-ganda, hindi naman pala. Parang valid ba yung binigay kong grade? Kapani-paniwala ba na bibigyan ng with honors tong bata, hindi naman deserving. Pero siguro ako ang stand ko doon, let's give the, ano bang tawag doon? Aloha, benefit of the doubt. Oo. Kasi ako pag nag-grade Aloha, hindi ako convinced sa perfectly made or perfectly created na project. Kasi ako alam ko yung gawa ng bata. Alam kong gawa ng bata, kahit hindi siya maganda sa standard ng iba o sa standard na sinet ko, pero alam ko siyang gumawa at talagang binibigay ko yung perfect score. Good. Oo, kasi yun it's talaga the effort Oo. Yes. Oo. So dapat talaga may communication talaga dapat si mommy, si daddy, si guardian, kay teacher. Tama yung sinabi mo kanina, Aloha, no? Busy din kasi hindi po totoo yung sinasabi na wala nang ginagawa si teacher ngayon dahil online o kaya distance learning, no? Parang si mommy at si daddy talaga yung dapat may sweldo. Hindi naman po talaga totoo yun. Siguro it's more of partnership po talaga na kung hindi makapag-reach out si teacher, kasi meron naman po ding ibang ginagawa si teacher, maganda po mag-reach out din si parent. Kasi dapat po talaga two-way. Ano ba yung idiom niya? May idiom it takes to tango. Yung responsibility ng both parties. Oo, it takes two to tango. Saka sa pagsulong sabi nga, sulong edukalidad, yan yung mantra ng DepEd, no? So dapat talaga tulong para magkaroon ng quality yung education na makukuha pa rin ng mga bata sa partnership, through our partnership. We're all in this together. Wala pong kapararakan para pulaan ng mga guro. O wala na kayong ginagawa. What's the purpose of doing that? Lahat po tayo kumakaharap sa pandemya na walang may kagustuhan. Solusyon. Ano ang gagawin upang ang ating mga kabataan ay hindi masayang ang isang taon? Ang ating mga kabataan ay merong karunungan na makukuha sa kabila nitong napaka-challenging na nakaraang 2 taon na, pangalawang taon na po natin na ito. So, ito pong programa natin with Teacher SP is basically making sure na maipaabot sa mga magulang, you are needed. You are needed in the education system now more than ever. Definitely. Kaya po yan ang unang-una nating kasama doon sa ginawa ni Teacher SP na CARE acronym, communication. It has to be prompt, constant, open, and clear. Pangalawa naman doon sa acronym na yan. Clear talaga dapat. Sa acronym na CARE, affirmation. Ano ito, Teacher SP? Yes, oo. Ito yun, siguro sa akin, i-define ko siya as emotional support, emotional encouragement. Kami bilang mga guro, alam namin kung gaano kalawak yung dinagdag naming, gaano kalawak at kabigat yung dinagdag na responsibility sa parents ngayong may pandemya. So sa tingin ko, talagang dapat may initiative si teacher to encourage the parents, no? Every week nga, di ba, nabanggit ko, Aloha, no? Every week, kumukuha yung parents ng modules, tapos nagbabalik din sila, eventually, no answer sheet. So, pag nagkakausap, sabi, kumusta po, mami? Alam mo, sasabihin nung may isang parent nagsasabi, naku, ma'am, napakahirap i-motivate ng anak ko. Ganyan-ganyan siya. Imagine, yung parent na yun nagsasabi. Kami naman walang magagawa dahil nga hindi naman face-to-face. So, ang lagi ko lang sinasabi sa parents, sige po, mami, i-chat ko po ha, i-message ko po siya. Tapos tingnan po natin kung mag-i-improve. And true enough naman, kapag nasabihan nyo si parent ng ganun, kampante, tas gagawin nyo talaga yung pinangako nyo sa parent, nakakatuwa kasi yung bata, parang
Ma'am, kasi naman, magre-reason out kasi po ganito. So nakikita ko naman yung side ng bata, ba't hindi siya nakakagawa on time o ba't siya nahihirapang sumabay. So ganon, kailangan ng parents ng emotional support eh. Although sabi ko nga, lahat naman talaga tayo, no, teachers, lahat ng stakeholders ng bawat paaralan, kailangan ng emotional support, ng emotional encouragement, ng affirmation talaga. So we have to take the step to reach out, and kung may kasi iba kasi Aloha, no, kapag nag-communicate tayo na alam natin yung goal natin is to encourage, yung gamit ng words natin, talagang iingatan natin kasi ayaw natin makadagdag bigat doon sa nararamdaman ng bawat isa, lalo na ng parents na working, tapos aasikasuhin pa yung anak niya. At ang challenging pa, paano kung hindi lang isa yung anak niya? Ay, true. Diba? Iba-iba pang levels, di ba? Yes. Oo. So, it's very important kasi we go through several difficulties and especially yung emotional burdens that we have this pandemic. So dapat talaga affirmation is very important for us to have a stronger relationship with the parents. Teacher SP, pagdating naman sa mga guardians and parents, you are doing your part in encouraging us. How about us? How can we better encourage and affirm our teachers? Oo. Ako kasi, di ba nabanggit ko kanina before this program na nagkukwentuhan tayo, ako kasi ingat na ingat ako sa pag-establish ng relationship with the parents. Kasi nung may face-to-face pa, professional level lang talaga ako. I mean, mayroon kasing mga parents talaga na very friendly, hindi naman may aalis. Pero yung iba kasi hindi mo alam kung ano yung motibo. Parang, lalo na siguro paghawak mo yung honors class, no? Class, right. Pero, oo. So, iniisip mo, ano ba ito? Bakit kaya close siya sa akin? Tapos, baka makita naman kami ng ibang parents na close siya sa akin. Ano iisipin? So, ingat na ingat ako. Pero, iba ngayon Aloha. Hindi ka pwede mag-isip na hindi maganda ngayon. Kasi, everyone needs, no? Talagang lahat. Kailangan natin ng bawat isa. So, kailangan talaga nating umabot. Oo, sa akin, ang encouragement na hinahanap ko lang ay yung kukumustahin ka, ma'am, kumusta po ba yung anak ko? Hindi po ba sumasakit yung ulo niyo sa pag-check ng mga papel? Yung mga ganong tipo, ano po ba yung maitutulong ko? Naku, napakalaking na sa akin, no? Napakalaking affirmation na sa akin, encouragement, kasi alam ko na, ay, buti pa tong si mami. At least alam niya na may pinagdadaanan din kaming teachers. At least willing siya to help us out. Yun, malaking na sa akin yun, encouragement. Yung simple, lang talaga. Words, simple note o simple message. Naku, napakalaking encouragement sa teacher. Kahit nga, Aloha, yung pagpunta lang sa school to get the modules. Naku, kung alam nyo lang, yung joy namin, pag sold out ang modules, tinatawagan namin, kota na ako. Nagbibiroan kami, kota na ako, uwi na ako. Tapos magtatanungan, ilan yung hindi nakuha sa'yo? Ilang modules ang naiwan? Ganun. Parang, ako 100%. So ano yun? Affirmation, kasi yung gesture na yun, na-encourage naman ako kasi very supportive yung parent. Yun. So malaking malaking encouragement na yun sa teacher. Napakasimple at hindi naman kamahalan ang pagbibigay ng pangungumusta. Di po ba, Kaagapay, sa mga guro ng ating mga kabataan? Sana nga po, we take time as well. Kumustahin si teacher. Kumustahin ang kanika-nila pong mga pagtatrabaho na talaga namang kahit sa amutingnan. 38 si Teacher SP, 38 students under her care. Ay yung pang ibang mga estudyante na labas doon sa kanyang advisory class, di ba? So just imagine the grace of God needed to truly do their calling in these times of the pandemic. Sa atin pong acronym na CARE na siya pong ginawa ni Teacher SP Angeles, napag-usapan na po natin yung letter C for communication and letter A for affirmation. Sa second part ng ating programa, Kaagapay, yun namang R and E. Ano nga ba itong mga parte na kailangan para mas maging matibay ang partnership po ng parents at ng teacher ngayon, panahon ng pandemya? Babalik po kami ni Teacher SP after this short feature. Diyan ka lang. Youth Turn. Usapang kabataan naman. Your turn. My turn. Youth Turn. Hi friend! Kumusta ka na?
Natatandaan mo pa ba nung bata ka, madalas na tanong sa'yo, anong pangarap mo? Ako, gusto ko maging teacher. Pangarap ko naman maging accountant. Ako, pangarap ko siya. Pangarap kong matupad yung dream kong maging successful para kapag dumating na yung taong laan ni Lord, handa na ako. Mayroon tayong kanya-kanyang pangarap o goals na gusto nating ma-achieve sa buhay. Pero bago pa man natin ito makamit, kailangan natin ng motivation para rito. Kung iisipin mo, para ka lang nasa isang biyahe na papunta sa gusto mong destinasyon. At ang motivation ang nagsisilbing gasolina ng sinasakyan mo. Kaya naman friend, bibigyan kita ng tips mula sa lifehack.org kung paano mo mapapanatiling motivated ang iyong sarili. Una, find your good reasons. Ano man ang ginagawa mo, gaano man kaliit o kalaki, laging tandaan na ito ay may dahilan. Lagi kang bumalik sa rason kung bakit mo ito sinimulan. Ikalawa, make it fun. Mag-isip ng mga paraan kung papaano mo mas ma-enjoy ang iyong ginagawa. Maaari kang mag-exercise, manood ng inspiring movies, makinig ng inspirational, relaxing music, or bagay na nakapag-a-uplift sa'yo. Ikatlo, change your approach. Sawa ka na ba sa iyong nakasanayang paraan? Hindi na ba effective yung mga dati mong ginagawa? Then it's time to look for a different approach for the task. Explore at hayaan ang sarili na maging bukas sa pagbabago. Sa ganitong paraan, makadidiscover ka ng mga bagong bagay na makapagpapamotivate sa'yo. Ika-4, recognize your progress. No matter how big or small, take time to recognize your progress. Kapag nakikita natin ang ating progress, gaano man kaliit o kalaki ito, this will strengthen our motivated state. At panghuli, reward yourself. Huwag kalimutang i-reward ang sarili para sa pagpupursige. Sa ganitong paraan, mas mamomotivate mo ang iyong sarili sa pag-abot ng iyong goals. Kaya naman celebrate even your small victories. At sabi nga sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So friend, alam mo na next time ha? Ako nga pala si Absi Di Ferrer, ang kaagapay mo sa Youth Turn. Usapang kabataan naman. Your turn? My turn. Youth Turn. Nakikinig ka kaagapay sa Family Matters on 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Marami pong salamat sa nanonood din online through Facebook and YouTube, and of course, sa mga manunood po ng GCTV sa Signal Cable Channel 185. Good morning po sa inyo. Ako po, si Aloha Cero, kasama si Teacher SP Angeles po. Teacher SP po, may ginawang acronym for us sa diskusyon natin na tungkol sa stronger partnership between the parents and the teacher ngayon pong panahon ng pandemya. Nabigay na po niya kanina yung letter C and letter A. Ano po ito, Teacher SP? Communication and affirmation. Alawa, idagdag ko lang siguro, no? Nagtanong ka sa amin kasi, nagsa akin kanina kung ano yung affirmation na hinihintay din naman namin from the parents. Siguro isa pa yung listen. Ooh. Listening lang, oo. Kasi may parents nga, no, pag kumukuha ng modules, tanong lang natin, teachers, tanong lang na, ay, kumusta po kayo? Yung very casual lang, kasi mag-o-open yun, tapos makikinig lang kayo. Kasi minsan, ay, pasensya ka na, teacher. Pagkatapos yung mag-usap, pasensya ka na, teacher, na ibulalas ko yung sama ng loob ko. Ayun, so parang, di po okay lang po yun kasi kailangan nyo din maglabas. Ayan, pag stress na siya sa bahay, di ko na nga po alam ang unahin po, teacher, kasi may module yung 5 kong anak. Halimbawa, 5 yung anak niya, tapos magluluto pa ako. Tapos, syempre, yung asawa ko nag-work pag-uwi niya. Ayan, so makikinig lang. Naku, napakalaking encouragement na rin nun sa mga parents. Yun. Oo, and in the same token, also have that listening skill, active listening skill ng mga parents. Pagdating naman sa mga ibabahagi ng teacher sa atin, specifically when it comes to our children, di po ba? Hindi yung sarado ka kagad, hindi, maayos ang anak ko. Teka lang. Partnership nga eh. They may have a different objective insight on the performance of your child.
At kung magiging malinaw sa atin na magkakampi tayo dito, hindi tayo magkaaway, Yes. hindi tayo magkalaban. We are on the same team. At kung gano'n na, napakagaan sigurado ng atin pong pakikipagtalakayan sa ating mga guro. So that's letter A, communication, letter A. Letter C, communication, letter A, affirmation. Yung susunod naman, Teacher SP. R and It's E. R, yes. Yung R and E. So yung R stands for respect, no? Yan. Respect for one's roles and responsibilities. Sabi ko nga, sa orientation, nasabihan na si parent, no? Ano yung maitutulong niya sa amin. Tapos si teacher, ano din yung role niya and responsibility, lalo na ngayon sa new normal sa education system. So dapat malinaw yun. And when it comes to respect, papasok ko na rin siguro yung trust. No? I believe ang trust na ibinibigay natin sa bawat isa, it's a way of showing our respect. So, kung alam ni teacher yung responsibility niya, alam ni parent kung ano yung responsibility niya, so, mag-trust na magagawa ng bawat isa. Kasi kung may tiwala, may respeto, naku, tatatag talaga yung relationship ni parent at ni teacher, lalong-lalo na no, sa pagtatawid talaga ng edukasyon ng mga bata ngayong may pandemya. So, that's very important. And there should be no blaming. Aloha. Kasi madalas, no, halimbawa, Ma'am SP, sabi po na anak ko, nagpasa na daw po ng answer sheets. Bakit sabi niyo po kulang pa? Ay nako, baka naman po kasi may kasunod na po agad. So maganda po siguro na, Ma'am SP, totoo po ba nagpasa na yung anak ko? Kasi hinalungkat ko yung mga gamit niya. Wala na po talaga. Baka naman po, yung bang may pakiusap. Alam mo, Aloha, it happened, no? May pagka-OC kasi si Ma'am SP when it comes to, alam mo yung pag tinanggap ko yung mga answer sheets, naku, talagang inaayos ko. Kasi nga, kawawa yung bata pag may nawalang answer sheet, no, na misplace, ganyan. So may isang parent na sabi niya, naku Ma'am SP, kompleto na po talaga yung pinasa na anak ko, saan ko hahanapin? Ganyan. Sabi ko, Mami, baka naman po naisingit lang kung saan, ganyan. So pinagpilitan ko na, sa magalang na paraan na, very respectfully, pakicheck po baka ganyan. So, after siguro hapon kami nagkita nung parent, gabi, nag-message sa akin na, naku, Ma'am SP, pasensya ka na po talaga. May isa po palang folder na pinaglagyan yung anak ko. Nandun po lahat. So ako naman, hindi ko sasabihin na, yan na nga ba sinasabi ko kasi hindi naghahanap. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi isipin mo, kawawa naman to. Ang dami na pinagdadaanan. Mukhang gulong-gulo na nga ang buhay. Hindi na nakakapag-supply and all. Tapos ganun pa yung sasagot. So, syempre, kahit nasabihin mo, nagtagumpay ako. Hindi mo pwede sasabihin na, ikaw mali, Mami. Talagang ang inano ko na, tinan niyo po Mami, minsan po talaga sa dami ng sinasagutan namin misplace. So ganun na lang po yung sasabihin niyo. May respect po kasi nag-effort naman si Mami na hanapin yung nawawalang answer sheet. So very simple, no? Isang simpleng paraan lang ng pagpapakita ng respect sa parent. So ganun din sana si parent sa teacher kasi po lahat talaga tayo may sistemang sinusunod pero hindi po lahat is under our control. So, may mga mahuhulog dyan or mawawala sa sistema. So, dapat po talaga may respeto and tiwala na kayang gawin ni teacher yung ginagawa niya, kaya din gawin ni parent yung kailangan niyang gawin para doon sa mga bata. At kaakibat nito, yung letter C mo, communication, right? With the trust and respect as a foundation of your relationship. One means of that is clear communication between parent and teacher. At dahil nga, maging sa the manner of communicating, doon mo makikita yung respetong na ibinibigay mo doon sa kausap di ba? So, napaka-importante po na alalahanin natin na sa panahong ito, kailangan ng mas haba-habang PC, pag-iintindi sa bawat isa sa atin. Tsaka Aloha siguro, idadagdag ko rin, no? Kasi nowadays, napansin ko lang, no? Kapag sinabing, magpapanggap pa ba ako? Papaipokrita pa ba ako? Na galit na ako, hindi ko pa i-express. Both parties tinutukoy ko. Halimbawa, si parent, galit na galit. Si teacher, galit na rin. Kasi parang ang kulit naman ng parent na to, nakakapikon, ganyan. Tapos pag sinabing, nagpapakatotoo lang ako, I think hindi siya excuse na, di ba sabi nga natin, dapat kung ano yung nararamdaman, ilabas, not this time. Parang hindi napapanahon. And I think hindi siya pagiging ipokrita, pagiging plastic.
sa akin, ang tingin ko doon, pagiging civil. That's the term. Wonderful. No, parang galit ka na, huwag mong ibulalas. Paano ba ako makakapag-express na masasabi ko yung gusto kong sabihin, pero in a very respectful way, kasi hindi siya makakadagdag ginhawa at siya yung magpapabigat talaga ng nararamdaman. So siguro hindi ito yung panahon na ay gusto kong magpakatotoo. Pwede naman po, pero sa magalang na paraan. So yun, kasi yung iba reason nila na yes. Ipapakita rin natin yung ating pagiging masunurin sa Panginoon, na hindi lamang sa pagbabasa ng Biblia, hindi lamang sa pananalangin ang ating pagsunod, kundi maging sa pakikipagkapwa and how we treat one another. Doon din po makikita na tayo nga'y tunay na tagasunod ni Kristo. At ang ganda ng pag-express na yan, kapag ka nakita, si Mommy, nagpipigil sa sarili. Again, alam natin, hindi atin yun, Teacher SP. Ang pagpipigil sa sarili ay galing sa banal na Espiritu ng Diyos. Correct. Alam mo ako, Aloha, talagang sabi ko nga yung mga nakakakilala sa akin, talagang nag-express ako ng frustration, nag-express ako ng disappointment. Hindi ako holy. Alam mo yung tawag nila sa akin, angel in disguise. Talagang may faults ako. Meron, syempre, bawat isa may temper na, alam mo yun, nasasagad din. Kaya lang iniisip ko nga, sige, ako na lang yung magsasuffer kaysa yung iba. Baka pag napagbuntungan ko, pwede ko namang iiyak to sa Lord. O kaya pwede ko namang sabihin to sa kapwa ko guro na close sa akin. Ma-express ko, wag ko na lang isabog o sabihin dun sa parent. Kasi i-share ko yung Proverbs 16:24, Aloha. Sabi doon, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So parang dun pa lang makikita na natin yung ginhawang na itutulot ng mabuting pananalita. Respectful way of expressing yourself to the parents. At ganun din po yung parents sa teachers. Yes, Aloha. Yun ang ating ika-third, Respect. Oo. Maganda rin kasing katuruan yan sa mga bata, Teacher SP. Pag nakikita nila both their teacher and their parents basically trusting and respecting each other, true. Observation is more keen, 'di ba? Kaysa dun sa sinasabi natin, nakita niya, ganun pala ang pagrerespetuhan. Paglaki ko, ganun din ang aking gagawin. So maganda rin tayong modeling our behavior when it comes to our children. Yan, letter R, respect mula sa acronym na CARE. Making sure that we respect one's roles and responsibilities. The last, certainly not the least when it comes to the acronym CARE. Letter E, empowerment. Oo, I think ito yung ito yung kinakailangan talaga. Parang ito yung application ng tatlo. Empowerment, collaboration, and engagement towards achievement of excellence. So, collaboration and engagement, sabi ko nga yung communication, affirmation, and respect, Ito pag pinagsama-sama mo yung tatlo, it will empower the teacher and the parent. So, hindi lang words yung gagamitin natin to empower, to make our relationship stronger. Dapat po talaga we empower with the technical skills, yung practical side. Practical side, halimbawa si teacher kailangang magturo ng isang lesson dahil modular nga, printed yung ating modality, so mahihirapan. So ang gagawin ni teacher, maaari niya i-communicate sa parent how to teach the lesson. Now, if this is impossible, kasi talaga namang imposible sa mga panahong ito, I think pwedeng mag-reach out din si parent. Halimbawa, nahihiya siya magsabi sa group chat ng mga parents. Pwede niyang i-reach out, teacher, hindi ko po talaga alam ituro ito. May ganun akong parent and I do appreciate her. Kasi talagang may message siya, teacher, hindi ko po talaga alam ito, Ma'am SP, kasi mahina po talaga ako sa ganito, hindi po nakikinig yung anak ko. So magtatanong ako, ano po yung pwede kong gawin? So sasabihin niya, pwede po ba na turuan niyo ako? Or minsan po talaga nakikiusap siya na tawagan po yung bata. So nakakapag-empower tayo ng parent, hindi man directly na matutulungan natin siya, pero the fact that we offered yung alternative
solutions dun sa kinakaharap niyang problema. We empower that person, that parent, kung paano niya ma-handle yung sitwasyon na meron siya. So, importante po dito yung collaboration and engagement. So, sabi ko nga po, no, without parent support and cooperation, naku, hindi po magpo-progress talaga ang bata as they should, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Gusto natin kasi victorious tayo, no? As this pandemic ends, we hope sooner than later. Lahat kasama ang ating mga anak, kasama ang mga kabataang Filipino, triumphant, victorious, na even in the challenges, in the face of the challenge of the education system natin sa pagitan ng pandemya, meron din po silang masasabi at makikwento na ito yung natutunan ko. Ito yung aking learning from these years of pandemic, 'di ba? Gusto natin lahat kasi, lahat tayo, no? Hindi makakalampas ang learning. Correct. Aloha, ideally kasi talaga, yun nga yung concept na teacher nanay na dapat tinuturuan si parents, no, sina parents para maturuan yung mga bata. Kaya lang nga po, very limited yung time na nabigyan kami. Tapos yun nga, lalo na dito sa Bulacan, no, kasama kami sa NCR Plus na MECQ. So talagang kumakapa din kami kung paano ba namin maipamimigay ang modules. Actually, nag-stop kami ng ilang linggo. Without the permission of LGU, hindi talaga kami pwedeng magpamigay ng modules kasi nga ang aming barangay medyo maraming case, no, COVID-19 cases. So ingat talaga kami. So sa mga pagkakataong ganun, hindi talaga natin may empower ng face-to-face or 100% yung mga parents with technical skills na maaaring magamit nila sa pagtuturo. Pero siguro I listed down some tips na maaari yung gamitin. Although hindi ko pa siya natatry lahat, pero nakita ko sa ilan na nagamit ko, very effective siya. So siguro, let them sit in your class kapag nag-online kayo. Yung makikinig lang. Madalas naman nasa tabi lang ni bata, si mommy or si daddy Kasi nakikinig din kay teacher. So mag-sit in si mommy or si daddy. Tapos pwede rin po yung mag-send ng videos. Nako, aloha, hanga ako sa mga kinder teachers namin. Kasi nakakapagturo sila ng reading kahit yung lower grades namin. Without face-to-face hindi face-to-face Ganong kaliliit class. na bata. Oo, napakahusay. So talagang nagsisend sila ng videos. Tapos kung hindi naman makapag-send ng videos, I believe talaga nakikipag-communicate sila sa parents kung paano matuturuan ng reading ang mga bata. So pwede pong ganon. Tapos meron naman tayong DepEd TV. Diba? So, pwede po yun. Meron tayong Itulay, yung live tutorial sessions ng DepEd din po. So, pwede din po yun. Pag nakikinig tayo, no, i-guide lang natin yung mga kids, makakatulong po yun. Pwede po tayo mag-provide ng printed guides sa parents. Sa grade 6 no, sa amin, yung list of sasagutan lang, malaking tulong na yun para maging guide sa mga bata at sa parents din po. Tapos, pwede din po na meet them online. So, kung pwedeng casual lang, saan po ba kayo nahihirapan? O sige, ganito po kasi ang pagtuturo niya. Pwede po yun, pwede natin gawin. Or have school-based teaching sessions. Yun nga po, medyo impossible to sa mga lugar na naka-MECQ. But these are just simple ways to empowering our parents, no, with technical side naman ng pagtuturo para at least hindi man sila teacher na nagtapos ng pagiging guro, makakatulong po sa kanila kahit papaano. And of course, constant feedback din po. May empower din natin sila to follow up their kids. If we have this constant communication, babalik pa rin po tayo sa C. Kung lagi po tayo nag-communicate sa kanila kung paano po may improve ng mga bata ang kanilang performance. Napakalaman ng mga naibahagi sa atin ni Teacher SP. Would like to expound more pero limitado ang ating isang oras ng programa sa Family Matters. Muli, Teacher SP, ano ulit yung acronym na CARE? What does it stand for? We have C for communication, A for affirmation, R is for respect, and E, empowerment. Aloha, dagdag ko lang, no? Yung sinabi ko kasi kanina, collaboration engagement towards achievement of excellence. Alam niyo po mga mami, mga kapwa ko guro, ang excellence po ay hindi po ibig sabihin na academically, nag-excel yung bata. Sa akin po, ang excellence, yung pong definition na binigay ni John W. Gardner, sabi po dito, excellence is doing ordinary things extraordinary well. So po yung mga bata natin, hindi man po magkaroon ng
with honors, with high honors, hindi po academically mag-excel. Pero pag na-nurture po natin yung heart nila at naipamulat natin sa kanila na ang excellence anak, eto, pagsusulat pa lang, pag pinaganda mo, that's excellence. Kasi ordinary thing siya, but you do it extraordinary well, that's excellence. So, ganun din po yung parents. Right. Huwag po kayong ma-insecure o magkaroon ng inferiority na, naku, ito lang natapos ko, paano ko ba tuturuan anak ko? Gawin niyo po yung magagawa niyo, ibigay niyo po yung todo niyo, that's excellence. Kasi ang measurement, ang standard po ng pagiging excellent is yung sarili niyo pa rin po. Pag alam niyo sa sarili niyo, binigay niyo yung best niyo, that's excellence. Yun po yung signature ng pagiging mahusay. Yan, at so, lahat po kayo tayo ma-pressure. Lahat tayo ay merong kahusayan uniquely given by the Lord. At yan po yung ating paglilinangin sa gitna nitong pandemya and the many challenges it will bring us. Again, sama-sama tayo dito. At kung lahat tayo inaay to be excellent because we serve an excellent God, lahat po yan ay magagawa natin according to His purposes. At lahat yan ay mabibigyan siya ng kapurihan. Maraming salamat, Teacher SP, sa pag-share mo nitong 4 na pamamaraan. Paano nga ba mapagtibay lalo ang partnership po ng teachers at ng parents dito sa gitna ng pandemya. Maraming salamat dyan. Itong ang mga skills na natutunan natin kay Teacher SP, sana po ay gawin natin dahil sabi nga ng Panginoon, maging tagagawa tayo. Hindi lamang ng mga iniuutos sa atin sa Biblia, maging po sa mga tips na ganito na ating naririnig sa araw-araw. Again, we're all in this together. Nais natin karunungan para sa ating mga kabataan. Wala na tayong oras, Teacher SP. Magpapasalamat tayo kay Aruel Mendoza sa kanya pong coordination dito sa ating Zoom meeting na ito. At syempre, sa mga kaagapay natin sa RTV, sa audio text natin, thank you so much. Mga kasama po namin yan dito sa 702 DZAS. At sa mga nakikinig po sa radyo, sa mga nanonood sa Facebook and YouTube, at maging sa GCTV Signal Cable Channel 185, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Yes, Teacher SP. Oo, babatiin ko lang yung mga prayer warriors ko, yung mga nakakaalam na ako may radio guesting. Unang-una, kay Ma'am Geraldine Palay, kay Ma'am Jumika Tubaon, kay Ma'am Marifel Duras, kay Sir Roberto Barben, at kay Ma'am Maites Tolentino, at sa aming principal, Dr. Edna T. Gomez, maraming salamat. Aloha, thank you so much. Thank you. Teacher SP, hindi pa tayo tapos kasi kailangan nating i-close into prayer to our most powerful God ang ating pong diskusyon. Maaari ba kitang hingan ng panalangin na itong ating mga na-diskusyon tumimo sa puso ng mga guro at ng mga magulang para talagang maging stronger ang partnership? Sige, aloha, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa akin upang maging bisita sa programang Family Matters, to share your word, Panginoon, to share your knowledge na alam ko naman po na ginamit niyo lamang po akong instrumento. Maraming salamat po sa programang ito at sa ministeryo ng FEBC. Panginoon, ang 4 na puntos na binigay po na i-share po namin kanina sa ere, ang CARE, nawa po, Panginoon, ay makatulong sa mga magulang at mga gurong nakikinig sa amin. Lord, all these ingredients to achieve a stronger relationship sa pagitan po ng guro at ng magulang, Panginoon. Kayo po ang magbabasbas nito. Kayo po, Panginoon, ang tutulong sa amin na magamit po ang mga ito upang tunay nga ma-improve namin at mapagtibay pa ang aming partnership, lalong-lalo na po, Panginoon, sa panahong ito. Lord, ang magbe-benefit po ay ang mga bata. So, enable us, Lord, na magamit, may apply po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Panginoon, I pray for the parents. Lord, napakarami nilang responsibilidad sa kanilang mga tahanan. Idinagdag pa po, Panginoon, ang pagtuturo ng mga bata. I pray for empowerment. I pray for encouragement. I pray, Lord, for physical, mental, spiritual strength, Panginoon. Lord, ang mga guardians, ganun din po. Huwag niyo po sila, Panginoong, hayaang mapagod lang at
bumigay. Sa halip, Panginoon, sa kanilang kapaguran, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Panginoon, ganun din po ang mga guro na patuloy na itinatawid, Panginoon, ang school year na ito sa kabila ng pandemya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy. Sa gitna, Panginoon, ng mga hamon, pumaimbabaw kami at magtatagumpay pa rin po, hindi sa aming kakayanan, sa sariling kakayanan namin, sa sarili naming kalakasan, kundi, Panginoon, sa kalakasan ninyo, sa pag-asa, Panginoon, na nakukuha namin sa inyo, sa enablement na iginagawad niyo po sa amin. Lord, we are all in this together. Panginoon, sabi nga po, basta sama-sama, kayang-kaya. Unite us, Lord, hindi lamang po, Panginoon, sa puso. Higit, Panginoon, spiritually, Lord. Tulungan niyo po kami magkaisa, Panginoon, sa aming hangarin na maisulong pa rin ang quality education, Lord, sa gitna ng pandemya. Panginoon, maraming salamat po for this opportunity. Maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Always we pray in Jesus' name. Amen. Amen at amen. Maraming salamat, Teacher SP, sa muling pagpapaunlak na makasama ka namin. Very meaty na mga tips para sa atin to have a stronger parent-teacher relationship and partnership. Maraming salamat. Yes. Ako po, si Aloha Zero. At ako po si Teacher SP Angeles. Ito ang Family Matters on 702 DZAS, maging sa GCTV, Signal Cable Channel 185. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.